Hello guys! Sa araw na to, tayo ay gagawa ng isang DIY Bluetooth speaker na magagamit natin sa kahit anumang okasyon. Kaya tara na, simulan na natin at samahan nyo ako gumawa ng DIY Bluetooth speaker. Tara! Gumamit tayo dito guys ng isang buong plywood na 3/4 ang size. Ayan po yung ginamit natin, marin po ang ginamit natin dito para mas matibay yung ating speaker. At ayan guys, naputasan na po ito at napormahan na. Ang gagamitin natin sa ating pagpipintura ay ito ang gagamit tayo dito ng buhangin. Pino na po ito at napino na po natin ng maayos. At syempre, yung ating patching compound na gagamitin natin. Meron tayo ditong elastomeric paint, meron tayong semento, at meron tayong Classitex textured coating. Ayan guys, at syempre gagamit tayo dito ng wood glue. Ayan guys, ito na po yung ating pipinturahan ngayon. At syempre, ano pa ba, is imekos-mekos na natin ang ating mga pintura. Ayan guys, magagay po tayo sa ating lalagyan. Ito lang po yung ating gagamitin na lalagyan. Ayan guys, lagyan muna po natin ito ng patching compound. At syempre, lagyan natin ng tubig para tunawin yung powder na to. Ayan guys, tunawin lang natin hanggang sa maging liquefy na siya. Ayan, tunawin lang natin. At yan guys, kitang-kita nyo naman. Ayan, at lalagyan na natin ito ng textured coating. Ito yung nagpapakapal dito sa ating pintura. Dagdagan lang po natin. Ayan guys, at subaybayan nyo lang guys yung ating mga paglalagay dito. Ilalagay lang po natin lahat yan. Yung ating elastomeric paint, yung ating buhangin, at ang ating semento. Ayan guys, yung ating semento ilagay lang natin dito. Kailangan natin, depende po sa inyo kasi kung gaano kakapal yung gusto nyo mangyari sa inyong speaker. Kaya ako, gumamit ako dito ng buhangin, gumamit pa ako ng semento, at pero pa akong patching compound para mas maging makapal yung coated doon sa aking speaker. Pwede naman po kayong gumamit lang dito ng elastomeric paint tsaka patching compound, okay na po yun, pero depende po sa kalalabasan. Ako kasi gumagamit po ako ng kompleto para mas makapal, mas maganda, at naka-waterproof po talaga yung aking speaker box na gagamitin dito. At yan guys, subaybayin nyo lang muna, manood muna po kayo. Diyan guys, sa pagpipintura naman, gumamit po tayo dito ng roller brush para mas mapabilis yung ating gagawin. Ayan guys, kukutid lang natin yung buong speaker. At sa puntong ito, yung gagamitin pala nating speaker is sira na yung kanyang dust cap. Kaya pinalitan po natin ito at kunulayan natin ng kulay orange. Ayan guys, nirestore po natin yung speaker. Ayan guys, sa puntong ito is ito na po yung speaker, sinukat po muna natin. At pagkatapos na yan is yung backspace po is pagkatapos po matuyo is lilihahin natin ito para matanggal po yung talim o yung mga nakausli-usli mga buha-buhangin dito sa ating pininturahan. At para hindi po nakakasugat kasi medyo magaspang po ito. Kaya kakaskasin po natin to, tatanggalin po natin yung mga sobrang mga nakausli mga buhangin dito. At pagpantay na po ito is pipinturahan po natin ito ng enamel. Depende po sa inyo kung anong kulay pang gusto nyo. Ako po ay gumamit dito ng gray na enamel na pagpintura para makover pa po, bukod dun po sa ginamit nating pintura na pang cover sa ating speaker. Pagkatapos po natin gamitin yon is maglalagay pa po tayo dito ng enamel paint at papatuyuin po natin ng buong araw bago po natin gawin ang pag-wiring dito sa ating DIY Bluetooth speaker. Kaya subaybayan nyo guys yung ating DIY Bluetooth speaker para malaman nyo po kung paano pa natin ito ginawa. At sa puntong ito is maglalagay na po tayo dito ng corner guard dito sa ating
Bluetooth speaker. Yan guys, lagyan lang natin yung kumpleto dito sa kanyang 4 na sulok po. At sa puntong ito guys, mag-wiring na tayo. Gumamit po tayo dito ng D50 Audio Hi-Fi Power Bus. Ito po ay meron siyang 900 watts na kaya niya po itong patugtugin yung ating speaker. Ayan guys, yung ating gagamitin. Nabibili lang po ito sa Shopee. Nasa 800 plus ko lang po ito nabili. Kaya ang gagawin po natin is wiring na po tayo. Pagsamasamahin po muna natin yung mga wire at yung sa mga speaker at hinangin lang po natin. Siyempre, kailangan po natin dito ng masingsing paghihinang. At siyempre, tatakpan natin yung ating mga speaker para mas maganda at mas malinis yung tingnan. Gagawin din natin lahat ito sa mga wiring. So, dapat alam din natin kung saan natin nilagay yung mga wire na nilusot natin dito para hindi po tayo magkamali sa pagkakapit ng ating mga wiring. At tara, panuorin nyo muna po kung paano natin ginawa ang pag-wiring dito. Sa oras na to guys, na wiring na natin lahat, na cover na natin lahat yung mga wire, yung mga speaker dito, malinis na po siya at maganda na pong tingnan, hindi po nakakalito. Ayan guys, kitang-kita nyo naman na maayos ang ating pagwa-wiring dito. At yan na po, ito na po yung ating speaker. Ikabit na po natin ito. Lagay na po natin yung ating mga tornilyo dito. Ayan guys, okay na siya. At yan guys, ayos na nga yung ating speaker. Lalagyan po natin to ng speaker handle dito sa part neto. Kaya tara, samahan nyo ako, ikabit muna natin itong speaker handle na to. At yan guys, baybayan po natin kung paano natin kakabit. Napakadali lang po ito. Mabilisan lang po ang gagawin natin. At yan nga guys, mga ka-DIY, ayos na yung ating Bluetooth speaker na magagamit natin sa kahit anumang okasyon na gusto natin. Pwedeng outing, pwedeng inuman, pwedeng pang party, pang birthday, pang binyagan, pwede nating bitbitin kahit saan tayo pumunta dahil ito ay magaan lang at easy, pwede mong upuan. Diba? Napakaganda, napakalupit niya at saka naka-waterproofing ito guys. At dahil sa marami tayong ginawang pagbabago dito guys sa speaker na to, na at makikita nyo sa dulo ng video natin na may mga dinagdag tayo dito at binago sa kanyang kulay at makikita nyo na maya maya lang. Meanwhile, at ito na guys, pinalitan nga pala natin ng pintura yung loob, ang ginawa nating orange at yung dust cap pinalitan natin ng itim. Nagdagdag din tayo dito ng mid-range speaker para mas maganda po sa ating video ko yung boses. Syempre, tinakpan na rin natin ang cover, naglagay rin tayo dito ng mga emblem. Tapos tinakpan natin yung ating sa mga button para hindi siya maupuan. At syempre, naglagay tayo ng mga metal corner at ilipat natin yung ating labasan ng hangin sa likod. Ayun yung mga nabago dito sa ating speaker, kaya napaka-solid na, napakaganda na ng itsura niya. At syempre, gumawa rin tayo ng isa pa para sa TV natin, yung ating Marshall DIY speaker. Napakaganda rin po nito guys pag nanonood kayo ng mga movie. Kaya maraming salamat sa panonood.